Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral ang ibabahagi ko sa inyo. The court finds the defendant guilty. The defendant will serve a year in prison. Ito ang mga salitang tuluyan dumurog sa puso at kaluluwa ng isang lalaki. Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Kailangan ko alagaan ang anak ko. Sigaw ng isang lalaki habang kinakaladkad siya ng mga gwardya, pero hindi siya nanlaban. Nakatayo lang siya habang hinila siya palayo sa kanyang asawang nakaupo. Hindi nagtagal na tagpuan ng lalaking nagngangalang Jay ang kanyang sarili sa loob ng isang selda ng bilangguan. Anong ginawa mo? Tanong ng isang preso nang makita ang bagong tao sa loob ng silid. Tumingin muna si Jay sa preso bago sumagot. Maliit na nakawan lang naman, sagot ni Jay, at tumango naman ang kanyang kasama sa kulungan bilang pag-unawa. Ito ang magiging buhay niya sa loob ng 365 araw. Walang magawa si Jay, ngunit pagkatapos, narinig niyang tinawag ng pulis ang kanyang pangalan. Jay, ang best friend mo raw ay nandito para makita ka, sabi ng pulis, at mabilis na nagmadaling pumunta sa visiting area itong si Jay para lang makita ang kanyang matalik na kaibigan na si Madon. Nabalitaan kong nasa kulungan ka daw, kaya agad akong pumunta rito, sabi ni Madon. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Jay ang kanyang sitwasyon sa kanyang kaibigan at matamang nakinig si Madon sa kanya hanggang sa biglang may bisita ulit itong si Jay. Jay, kumusta ka na? Tanong ni Crystal na asawa ni Jay. Okay lang ako. Huwag mo kong alalahanin. Ikaw, kumusta ka naman? Tanong ni Jay at tumango naman ang kanyang asawa. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin, sagot ni Crystal. Pero sa di malamang dahilan ay naramdaman ni Jay na parang may mali. Ngunit pinili ni Jay na huwag pansinin ang nararamdaman. Nandito ako para dalhan ka ng pagkain. Enjoy, sabi ni Crystal habang nakangiti, habang binibigyan si Jay ng Tupperwares na puno ng pagkain. Pasensya na, pero hindi ako makakatagal. Kailangan ko nang umalis ngayon, pero babalik ulit ako, Jay, sabi ni Crystal, at nagpaalam siya at agad na umalis at hindi man lang hinayaang makapagpasalamat ang kanyang asawa. Napabuntong hininga na lamang si Jay nang bumalik siya sa pinag-uusapan nila ni Madon. Mabilis na lumipas ang oras dahil sa wakas ay oras na para umalis si Madon. Pre, humingi ako ng paumanhin, pero kailangan ko nang umalis. May kailangan pa kasi akong gawin. Humingi ng tawad si Madon. Ano bang pinagsasabi mo, pare? Huwag kang mag-alala. Maaari ka nang umalis. Ngunit, bago ka umalis, nais ko sanang humingi ng pabor sa'yo. Tumaas ang kilay nitong si Madon. Oo naman. Bakit hindi? Ikaw ang matalik kong kaibigan. Gagawin kong anumang pabor na hilingin mo hanggat kaya ko, sagot ni Madon sabay ngiti. Kung gayon, maaari mo bang bantayan ang aking asawa at anak habang ako'y nasa bilangguan? Gusto ko lang makasiguro na okay sila. Alam ko mabait kang tao, kaya nagtitiwala ko sa'yo. Sana hindi kita inistorbo sa paghingi ng pabor na ito. Nag-aalalang sabi ni Jay, pero mabilis na nagsalita itong si Madon. Ano ka ba, pare? Sabi ko naman sa'yo, kaibigan kita. Gagawin kong anumang pabor na hilingin mo, basta kaya ko. At kaya kong alagaan ang pamilya mo para sa'yo. Huwag ka nang mag-alala. Ililigtas ko sila kung sakaling magkaproblema sila. Paniniguradong sabi ni Madon na nagpakalma sa kanyang kaibigan. Salamat, Madon. Nagtitiwala ko sa'yo. Ingatan mong pamilya ko.
Ako nang bahala sa kanila, Jay. Huwag kang mag-alala. Noong araw na yon, nangako si Madon. Natutuparin niya ang hiling ng kanyang kaibigan. Hindi man lang napagtanto ni Jay na magsisisi siya sa pagtitiwala kay Madon. Mabilis ang takbo ng panahon kapag hindi mo pinapansin o napapansin ito. Ang bilis ng panahon ay napatunayan dahil sa wakas ay dumating na ang araw. Ang araw na sa wakas ay lalabas na si Jay sa kulungan. Masaya si Jay nang makalabas siya sa kulungan at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang bahay. Balak niyang sorpresahin ang kanyang pamilya dahil ang alam ni Crystal ay makakalabas na sa kulungan ang kanyang asawa makalipas ang 7 araw pa. Hindi niya alam na mas maagang nakalabas si Jay kaysa sa plano, kaya binalak ni Jay na sorpresahin ang pinakamamahal na asawa at ang kanyang anak. Isang masayang buntong hininga ang kanyang pinakawalan nang makita ang kanyang kapitbahay, ang kapitbahayan kung nasaan ang kanyang bahay. Ngunit pagdating niya, nagulat siya nang may lumapit sa kanya na matandang babae. Jay, ikaw si Jay, di ba? Paumanhin, hindi kita makilala dahil sa mahina kong paningin, sabi ng matandang babae at mabilis na nakilala ni Jay ang babae. Opo, ako po ito, si Jay. Aling Bianing, ikaw ba yan? Matapos marinig ang pagtawag ni Jay sa kanyang pangalan, tumango naman ang matandang babae. Oo, Jay, masayang masaya ako na bumalik ka. Kaya ngayong nandito ka, kausapin mo ang iyong asawa. Hindi ko alam pero parang may mali sa kanya. Nag-aalala ako, sabi ng matandang babae na ikinagulat ni Jay. Sa tingin mo po ay may mali sa asawa ko? Tanong ni Jay. Imposible naman po yata yan, Nay. Sinabi sa akin ni Madon na walang mali o problema sa aking asawa. Napaisip si Jay sa sarili. Pero ano po sa tingin niyo ang mali sa kanya? Mukha naman po siyang normal. Tanong ulit ni Jay at nagulat siya sa natanggap niyang sagot. Okay naman siya sa tingin ko. Mukha naman siyang malusog at malakas. Pero hindi mo alam ito. May kumakalat na chismis na ginagamit ng asawa mo ang lahat ng pera mo sa walang kwentang bagay. Ibinenta pa niya ang iyong sasakyan at nagsimulang magbenta ng ilang piraso ng lupa na inyong pagbabay-ari. Alam kong nagsumikap kayong mag-asawa para makamit ang mga yon. Alam ko kung gaano kayo kahirap dati. Pero binago niyo ang lahat dahil sa pinagsamahan niyo. Kaya naman parang nakakaiba talaga na bigla na lang binenta ng iyong asawa ang inyong mga ari-arian. Pag-amin ng matandang babae. Sa puntong ito gulong-gulo at gulat nang nasa isip ni Jay, nagsimula siyang magduda. Pero ibang kwento ang anak mo. Alam mo ba, kaya talagang anak mo nitong mga nakarang linggo. Hindi siya mukhang malusog. Kaya tignan mo sila, ingatan mo sila, at gabayan mo sila. Dahil dito sa wakas nagsimulang magpanik si Jay habang nagpasalamat sa matandang babae bago siya pumasok sa kanilang bahay. Crystal? Cory? Asan kayo? Tawag ni Jay habang nasa sala siya. Tulog na siguro si Cory, sabi ni Jay sa sarili habang papunta sa kwarto ng anak. Pagdating niya ay kumatok siya bago pumasok pero walang sumasagot. Kaya naisip ni Jay na tulog na si Cory, ngunit nang buksan niya ang mga pinto upang tignan ang kanyang anak, siya ay nagulat sa isang nakakakilabot na eksena. Nakaupo ang kanyang anak sa sulok ng silid at kumakain ng tila bulok na tinapay. Mabilis na lumapit si Jay sa kanyang anak. Cory? Pa? Nakauwi ka na? Hindi makapaniwalang sabi ni Cory habang binitawan ng bulok na tinapay at yakap ng maigpit ang kanyang ama. Pa, ilayo mo ko sa bahay na ito. Sinasaktan ako ni Mama. Iyak ni Cory, niyakap ni Jay ang anak at sinusubukang pakalmahin. Huminahon ka, anak. Nandito na si Papa. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari.
Ililigtas kita, Cory. Sabihin mo sa akin kung anong problema mo. Tinignan ni Cory ang nagmamakaawang mga mata ng kanyang ama bago siya sumuko at nagsimulang magsalita. Samantala sa kwarto ni na Jay at Crystal, dalawang taong magkadikit na nakapatong sa isa't isa nang bigla silang naputol ng malakas na tunog ng pagbukas ng pinto. Crystal? Madon? Paano niyo nagawa sa akin to? Tanong ni Jay nang makitang magkadikit sina Crystal at Madon na walang damit sa kwarto na dating tinutulugan ni Jay. Hindi ako makapaniwala na pinagtaksilan niyo ako ng ganito. Ngunit hindi na ito mahalaga. Dahil ire-report ko kayong dalawa sa pulis para sa domestic abuse. Crystal, bakit mo inabuso at hinayaang magutom ang sarili mong anak? Hindi ako makapaniwala sa iyo. Madon Amaro at Crystal Villanueva. Crystal, maghiwalay na tayo. Ayoko ng daladala mong apelyido ng aking pamilya. Ikaw ay responsable at masamang ina. Tuloy-tuloy na sabi ni Jay sa isang hininga lang. Ano? Ito lang ang naging reaksyon ni na Crystal at Madon. The jury finds Mr. Amaro and Miss Villanueva guilty. Napabuntong hininga si Jay matapos marinig ang mga salitang ito. Mabilis na tumakbo palapit sa kanya ang kanyang anak na si Cory at niyakap siya. Okay na anak, simula ngayon, ako na ang bahala sa iyo. Magiging ligtas ka na sa piling ko, sabi ni Jay para pakalmahin ang anak. Nagulat sila nang biglang tumakbo si Crystal papunta sa kanila pagkatapos ay lumuhod siya sa harap ng kanyang anak. Cory, pakiusap. Hindi ba ito pwedeng gawin sa iyong ina? Pagmamakawa ni Crystal sa harap ng kanyang anak. Ngunit hindi nagtagal hinila siya ng mga gwardya palayo kay Cory na nanginginig sa takot. Agad namang pumunta si Jay sa harapan ni Cory at tinitigan si Crystal na parang siyang pinakanakakadiri na basura sa balat ng lupa. Lumayo ka sa anak ko, matigas na sabi ni Jay. Anak ko din siya, sagot ni Crystal. Nakatingin lang sa kanya si Jay na may galit na ekspresyon habang inilalabas silang dalawa ni Madon sa courtroom. Nang hindi na makita sina Crystal at Madon, bumuntong hininga si Jay bago niyakap ang anak. Cory, gusto mo bang sumama sa akin kumain ng manok? Tara, kain tayo ngayon, sabi ni Jay sa anak at ngumiti si Cory at tumango. Naging maayos na ang lahat noon pa man, ngunit isang araw, tuluyang kumalma si Jay. Kaya napagpasyan niyang bumisita sa presinto para bisitahin ang kanyang dating asawa. Kumusta si Cory? Agad na tanong ni Crystal pagkakita niya kay Jay. Masaya at maayos kung ikukumpara sa'yo. Marunong akong mag-alaga ng anak ko. Malamig na sabi ni Jay at napayakap na lang si Crystal nang mahigpit. Pagkatapos ay tumingin si Crystal sa kanya na may mga mata na parang humihingi ng tawad. Jay, palabasin mo ko. Bitawan mo na ang mga paratang mo sa akin. Alam mong hindi ko kayang saktan ng sarili kong anak. Pakiusap, palabasin mo ko. Kailangan ni Cory ng kanyang ina at ama. Kailangan niya ako, Jay. Ako ang kanyang ina. Pagmamakawa ni Crystal, ngunit, Crystal, alam ko yung ekspresyon ng mukha mo. Ginagamit mo yan sa akin tuwing gusto mong manipulihin ako sa paggawa ng hindi ko gusto. Hindi mo na ako makokontrol. Malamig na nagtalukbong si Jay bago nagsalita at dahan-dahang naglakad palayo. Jay, ilabas mo ko sa sandaling ito. Hindi ako karapat-dapat dito, sigaw ni Crystal, pero ni minsan ay hindi si Jay tumalikod para humarap, pero tumigil siya. Crystal, dati kang naging mapagmahal na ina ni Cory. Pero pagkatapos ng ginawa mo, hindi na ako papayag na mapalapit ka sa anak ko. Hindi ka karapat-dapat na maging ina ni Cory. Sana mabulok ka dito ng tuluyan, kasama ang taksil na kabit at kasabwat mo. Paalam, Crystal. Sana hindi na kita makita. Yun ang huling sinabi ni Jay bago na siya tuluyang umalis
at kailanman hindi na bumalik. Cory, tara na? Tanong ni Jay sa kanyang anak. Okay pa, pupunta ako saan ka man magpunta. Ngumiti si Cory sa kanyang ama. Upang ilayo ang sarili nila sa mga tao at ang lugar na nagdulot sa kanila ng sakit, nagpasya sina Jay at Cory na lumipat ng bahay sa ibang lungsod at simula noon, naging masaya ang kanilang buhay. Cory, kumusta ang unang pasok mo sa eskwelahan ngayong araw? May mga nakilala ka bang bagong kaibigan? Bati ni Jay sa anak nang makita tong pumasok sa maliit nilang bahay. May maliit na ngiti sa labi ni Cory habang siya'y tumango. Opo pa, may nakilala kong mga bagong kaibigan ngayong araw. Mabait talaga sila sa akin. At ang iba kong mga kaklase ay napakabait din. Sabi ni Cory sa kanyang ama, lalong natuwa si Jay nang marinig ang balita. Masaya ako para sa iyo anak ko. Tara na at kumain na tayo. At baka lumamig pa ang sabaw na aking niluto. Masayang tumakbo si Cory sa pagkainan at mapayapa at masayang kumain ng dalawa ng kanilang hapunan nang magkasama bilang isang maliit na pamilya. Mula ngayon hindi na mag-iisa si Cory at maiiwan na hindi inaalagaan dahil nasa kanyang tabi na ang kanyang ama na nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Para sa ilang mga tao, maaari silang tumitig at makitang kakaibang sitwasyon dahil karaniwan kailangan ng isang bata ang kanyang ina at ama. Pero kay Cory, mas gusto niya na ganito na lamang. Mahal na mahal niya ang kanyang ama at masaya siyang makasama siya kahit isang taon nang nakakulong ang kanyang ama dati. Dahil para kay Cory walang ginawang masama ang kanyang ama at sinaktan siya ng kanyang ina. Mas gusto ni Cory na mamuhay ng normal at tahimik kasama ang kanyang ama. Yun lang naman ang gusto ni Cory at yun ang nakukuha niya. Dahil simula noon naging realidad ang pangarap niyang mamuhay ng matiwasay kasama ang kanyang minamahal na ama.